ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isip natin ang isa sa mga pinakamahalagang meron tayo. Maraming trabaho ang isip at madalas ay nakadepende na tayo rito. Ikaw kabarangay, gaano mo kadalas pinapahalagahan ang iyong isipan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Megan, lagpas na sa 30 ang edad. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kaganapang nagpabago sa buhay namin ng asawa kong si Lander. Maaga kong naging asawa si Lander. 20 years old lamang kami nang maisipan naming magpakasal. Hindi namin yon sinabi sa mga magulang namin lalo't kakagraduate lang namin sa college noon. Magkabatch kasi kami at parehas kami ng mga pinasukang paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Hindi lang yon. Magkaharap din ang bahay namin, naging childhood friends kami. Bata pa lamang kami ay pinapares na kami sa isa't isa. Bagay daw kami, pareho kaming singkit at maputi. Kahit sa mga kasalan kami lagi ang magkapares. Mula sa pagiging flower girl at ring bearer hanggang sa maging opisyal na kaming abay sa kasal ay kami pa rin ang pinagpapares. Laging pinapakita sa amin ng mga kakilala namin ang kilig nila sa tuwing magkasama kami sa okasyon. Parang pinares na talaga kami sa isa't isa. Ako ang unang nagkagusto sa amin ni Lander. Grade 6 ako nung nagka-crush ako sa kanya. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa kanya, Papa Dudut? Mabait na tapos ay matalino pa. Lagi niya akong pinapakopya ng assignment lalo't tamad at medyo mahina ang utak ko. Siya rin ang pinapakiusapan ng magulang ko para turuan ako sa math. Akala ko nga ay hindi na siya magkakagusto sa akin hanggang sa isang araw ay umami na siya. Second year college kami noong niligawan niya ako. Hindi ko naman pinatagal pa ang panliligaw niya at agad siyang sinagot. Alam kong siya ang gusto kong makasama noon kahit sabihin pang bata pa kami para magdesisyon. Pinatunayan naming wala sa edad ang forever. Kaya nung 20 years old kami ay nagpakasal na kami, Papa Dudut. Minsan pinag-usapan muli namin ang mapangahas na desisyong yon na nagpabago ng buhay namin, Papa Dudut. Naalala ko, nakasuot lang ako ng puting PE t-shirt tapos jogging pants na blue nung kinasal tayo. Ako nga naninilaw na yung puting t-shirt na suot ko nun. Tapos may butas pa sa balikat. Amoy inihaw ka pa nga nun. Kasalanan ko ba? Nagpabili ka ng barbecue 10 minutes bago ang kasal natin. Kasalanan ko ba kung nag-crave ako ng taba ng baboy? Nagpanggap kang naglilihi nun para lang bilhan kita ng barbecue. Para siguradong bibilan mo ako ng barbecue. Nagka-trust issues ako sa iyo ron ha? Hindi ko naman na inulit. Sobrang kabado lang yata ako nun kaya ang tumaas yung cravings ko. Ako rin naman sobrang kabado. Kaya mabilis mo lang ako nauto para bilhan ka ng barbecue. May naalala ako. Ano? Nung sinabi na natin sa mga magulang natin na kasal na tayo. Ay oo, grabe yun. Ilang beses na pabanyo si mama sa sobrang pagka-tense. Ganun talaga yung mama mo, no? Kapag nagugulat, bigla na lang kukulo yung tiyan. Oo, biglang magkakaroon ng diarrhea. Si nanay naman parang manok na paikot-ikot sa sala. Kulang na lang tukayin niya yung ulo ko sa inis. Masisisi ba natin sila? After 3 years lang natin sinabi sa kanilang kasal na tayo. Grabe yung 3 taon na pagtatago natin. Yung tipong hinihintay natin silang makatulog lahat, tsaka ako pupunta sa kwarto mo para tabi tayo matulog. Tapos maaga akong gigising para bumalik sa bahay namin. 3 taon nating ginawa yun. Hindi ko alam kung paano natin nailihim yun ng ganun katagal. Hindi ko naman pinagsisihan na tinago natin. Kasi kahit papano, na-enjoy natin ang tayong dalawa lang yung maliit na mundo na binuo natin. Maliit na mundo na binuo natin?
Ikaw talaga? Alam mo namang mapaglaro ako sa salita. Joke lang naman yun. Gusto ko nga yung pagiging mapaglaro mo sa salita eh. Naalala mo pa ba nung nililigawan mo pa lang ako? Diba nga, lagi mo akong ginagawa nun ng tula. Tuwing wala akong klase, hinihiram mo lagi yung notebook ko. Magugulat na lang ako, may mga tula ka na palang sinulat sa huling page ng notebook ko. Kasi naman kahit nasa klase ako, ikaw pa rin yung laman lagi ng isip ko. Kaya para hindi naman sayang, dinadaan ko na lang sa pagsusulat ng tula yung nararamdaman ko. Diyan! Diyan mo ako nadali eh. Ang galing mo sa salita. Bolero. Hindi bolero yon. Expressive lang akong tao. Kaya nga mas lalo ako na-fall sa'yo eh. Mahigit 1 dekada na tayo pero kapag naalala ko kung paano mo ako niligawan at inalagaan noon, kinikilig pa rin ako. Nililigawan at inaalagaan pa rin naman kita ngayon ah. Hindi past tense yun. Ayan yung hindi nakakakilig sa'yo, nang kukorek ka ng grammar. Hindi grammar mong kinokorek ko ron. Ikaw talaga. Gusto ko lang i-correct na hanggang ngayon, tuloy pa rin ang panliligaw at pag-aalaga ko sa'yo. Hindi ba yan magiging past tense? Present at future tense lang. Sigurado ako. Tara na nga muna sa kwarto. Idlip tayo. Iidlip ba talaga? Ilang beses mo na akong biniktima riyan. Idlip kunwari tapos maya-maya. Shh! Huwag mo sirain yung mood ko. Tara, idlip na kasi tayo. Sa mahigit 1 dekada naming pagsasama, wala na nga akong ibang mahihiling pa. Parang sobra pa nga ang ibinigay ng Diyos sa akin na pag-ibig. Parang binuhos na sa akin lahat ng pwedeng iregalo sa iba. Kaya araw-araw ay walang palyang inugali ko na talaga ang magpasalamat sa Diyos. Hindi lahat ay pwedeng makatisod ng katulad ni Lander. Kaya naman para hindi na siya makawala, inayos ko rin ang sarili ko. Aaminin kong marami akong ugaling hindi maganda, lalo na noong bata pa lamang ako. Pero inaral kong tanggalin ang mga yon sa sistema ko para hindi makaapekto sa relasyon namin ni Lander. Nagawa ko naman, Papa Dudut. Ganon pala talaga kapag nagmamahal ka. Kusa mong inaayos ang pwedeng makasira sa relasyon ninyong dalawa. Hindi ko naman sinasabing perpekto na ang relasyon namin. May mga hindi rin kami napagkakasunduan. Mga bagay kaming napag-aawayan. Pero pinipili naming bumalik sa isa't isa bago matapos ang araw. Yun ang pinag-uusapan namin ni Lander. Hindi kami papayag na matapos ang araw na hindi kami payapang magkatabi sa kahaba. Yun marahil ang sikreto kung bakit kami umabot sa mahigit 1 dekadang pagsasama. Hanggang isang araw ay nasubok ang relasyon namin dahil lang sa isang maliit na bagay. Maliit na problema lang noong simula. Pero dahil malaki ang pinag-ugatan ay lumalayon sa mga sumunod na araw. Sa ngayon ay gusto ko lang munang ibahagi sa inyo ang maliit na problemang pinagsimulan ng lahat. Nangyari ito nang makalimutan ni Lander ang aming anibersaryo. Nakakagulat yon sa parte ko dahil sa aming dalawa ay siya lagi ang nakakaalala ng mga bagay na ganon. Megan, tumawag ang kuya mo kanina. Dadaan daw sila ng pamangkin mo rito bukas. Para saan daw? I-interviewin ka raw ng pamangkin mo tungkol sa trabaho mo. Assignment daw nila. Hala, ang late naman nilang nagsabi. Late din daw kasi naalala ng pamangkin mo na may assignment siya. Anong oras daw ba dadaan bukas? Hapon na raw. Teka nga, tatawagan ko. Hindi ako pwede bukas. Bakit naman hindi? Day off mo naman. Ha? Hindi mo maalala? Ang alin? Alam ko na to. Nagpapanggap kang hindi mo alam kasi may sorpresa ka para sa akin. Naks naman. Consistent ka talaga sa pagiging creative sa relasyon natin. Hindi kita maintindihan. Ano pinagsasabi mo? Hoy, lumang linya na yan. Nagamit mo na yan sa akin nung first year wedding anniversary natin. Kunwari nakalimutan mo pero may pasabog ka pala. Anniversary natin? Pasensya ka na kung nabuking kita. Sige, ganito na lang. Kunwari wala akong alam. Masusurprise pa rin ako, promise.
Megan, Mauna na muna ako sa regalo ko sa'yo para sa anniversary natin bukas. Bumili ako ng 5 boxer shorts mo at pinaprint ko ron ang mukha ko. Para sa tuwing huhubarin mong pantalon mo, maaalala mo ako. Pwede na ba akong first runner-up sa pagiging creative? anniversary natin bukas? Nakalimutan mo? Hindi dapat. Kaya nga, sa ating dalawa, ikaw tong lagi nakakaalala sa mga espesyal na araw natin. Diyos ka, pinagtitripan mo ako eh. Imposibleng hindi mo maalala ang anniversary natin. Ikaw pa ba? Duda ako. Hindi ko talaga naalala. Hindi to prank? Megan, seryoso ako. Nakalimutan ko. Paano hindi mo maaalala? Last month lang bukang bibig mo yung anniversary natin. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na nakalimutan mo? Siguro kasi ang dami lang ginagawa sa office. Alam mo namang taga-schedule ako lagi ng mga ganap sa amin. Kaya siguro naghalo-halo na yung mga petsa sa utak ko. Taga-schedule ka pa rin naman ng mga ganap sa opisina nyo last year, pero bakit naalala mo noon? Hindi ko alam. I'm sorry. Babawi ako. May kalahating araw pa ako para planuhin yung anniversary date natin bukas. So sorpresahin kita bukas. Hindi mo na ako kailangang sorpresahin bukas. Ngayon pa lang na-surprise mo na ako. Talaga ba, Lander, ikaw? Makakalimot sa anniversary natin? May unang mantsa ka na sa akin. Hindi ko naman sinasadyang makalimot. Oh, bakit galit ka? Hindi naman ako nagre-reklamo Nabigla lang ako. Pero ayos na yon. Mahaba pa ang araw para makapag-isip tayo ng gagawin para bukas. Tatawagan ko lang si Kuya para i-move yung interview ng pamangkin ko. Bakit hindi ko naalala? Lander, okay na yun. Ano ka ba? Walang kaso. Marami ka lang talagang ginagawa sa office nyo. Hayaan mo na. Paano hahayaan? Perfect akong karelasyon. Hindi ako ganito. Naalala ko lahat ng importanteng araw natin. Hindi ako to. May mali. Uy, Lander, sinabi ko namang ayos lang eh. Nangyayari talaga ang ganito. Ako nga, diba? Sabihin mo sa akin kung ilang beses na ako nakalimot sa anniversary natin. Hindi ko na maalala. Tingnan mo na, hindi mo na maalala kasi ilang beses na ako nakalimot. Kaya hayaan mo na yun. Kumpara sa akin, mas anghel ka pa rin sa relasyon natin. Happy anniversary para bukas! Papadudot kahit sinabi kong okay lang kung nakalimot man siya sa anniversary namin ay parang hindi pa rin yon matanggap ni Lander. Tahimik siya buong araw at hindi ako iniimik at madalas ay nasa sulok lamang at parang may iniisip. Hinayaan ko na lamang siya at naisip ko na masama lang ang loob niya dahil first honor siya lagi sa pag-alala sa anniversary namin. Nasaktan siguro ang pride niya bilang romantikong klase ng tao. Sa totoo lang ay hindi ko man maamin sa kanya ay medyo nagtampo naman ako na hindi niya naalala ang anniversary namin. Lalo't yun ang unang beses. Pero hindi ko na yon sinabi sa kanya dahil nakita ko ng sobrang masama na ang loob niya. Ayoko nang dumagdag. Gusto ko naman na maging maayos ang anniversary namin. Habang hindi niya ako kinakausap ay naglista ako ng mga pwede naming gawin. Yun ang unang beses na ginawa ko yon dahil mula una ay si Lander na ang nagpaplano lahat ng gagawin namin sa anniversary. Planchado niya ang lahat. Naisip kong ipagdiwang na lang namin ang anniversary namin sa kanto kung saan ay may nagbebenta ng barbecue para pwede naming balikan ang kaganapan sa kasal namin. Noong time na pinabili ko siya ng barbecue 10 minutes ago bago ang kasal namin. Pwede na yon, natuwa ko roon. Tinawagan ko ang kuya ko at pinaliwanag sa kanya na anniversary namin ni Lander kinabukasan kaya hindi ko magagawa ang interview para sa pamangkin ko. Kaya dumaan na lamang sila noong araw na yun sa bahay bago magdilim para sa interview. Hindi na nakiharap si Lander sa kuya at pamangkin ko. Nagkulong lamang siya sa kwarto. Hinanap nga siya ni kuya para mag-beer habang hinihintay kaming matapos ng pamangkin ko sa interview. Pero sinabi ko na lamang na masama ang pakiramdam. Pagkatapos ng interview ay pinuntahan ko na si Lander sa kwarto para sabihin sa kanya ang plano para sa anniversary namin, Papa Dudut. Excited pa akong sinabi. Pero ang makukuha ko lang na sagot mula sa kanya ay ayaw daw niyang mag-celebrate ng anniversary namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nung nakalimutan ni Lander ang anniversary namin ay parang may mga nagbago na sa kanya.
Hindi ko naman yon direktang sinabi sa kanya at naging sensitive na rin kasi siya at natatakot ako na may masabi akong hindi niya magustuhan. Ayaw kong nag-aaway kami ni Lander. Gusto kong payapa lang lagi ang relasyon naming dalawa. Alam kong hindi naman maiiwasan ang away at hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Pero para sa akin ay gusto kong iwasan ito, Papa Dudut. Napadalas ang pag-oobserba ko kay Lander at hindi naman niya yon napuna. Tahimik ko lang siyang pinagmamasdan sa tuwing nasa bahay siya. Alam ko kasi na parang may mali pero hindi ko maituro kung ano yung mali. Naging madalas na kasi ang pagiging makakalimutin niya. Alam ko rin na normal na makalimot ang isang tao kapag sobra na ang mga iniisip niya. Lalo na sa lagay ni Lander na naparami ang trabaho sa kanilang opisina mula noong na-promote siya. Mga simpleng bagay lang naman ang nakakalimutan madalas ni Lander. Mula sa susi ng bahay hanggang sa ID nito sa opisina. Kaya ilang beses siyang bumabalik sa bahay para kunin ang mga naiiwanan niya. Pansin kong naiinis na siya sa pagiging makakalimutin niya pero pilit niyang kinakalma ang sarili niya. Kaya ang ginagawa ko na lamang ay pasimple ko na lamang na chinecheck ang mga gamit niya sa bag bago siya umalis. Pero pasimple lang to ha. Kasi nung minsang nahuli niya akong pinapaalala ang mga gamit niya ay nagalit siya sa akin. Paano pa kaya kapag nahuli niya akong chinecheck ang bag niya, hindi ba? Mula nang chinek ko ang mga gamit niya ay hindi na siya bumalik muli sa bahay para balikan kung may nakakalimutan siya. Naging maayos na rin ang mood niya. Hanggang isang araw ay nakalimutan kong i-check ang bag niya dahil naging busy ako sa pagtawag sa akin ng kapatid ko. Nakaalis na si Lander at hindi ko na-check ang bag niya. Makalipas ang ilang minuto ay humahango siyang bumalik ng bahay, Papa Dudut. May naiwan ako. Susi, wallet, ID? Cellphone ko. Alam mo, kagabi ko pa hindi nakita yung cellphone mo. Hawak ko yun kagabi. Sure ka ba? Kasi pag uwi natin kagabi mula sa bahay ng ate Steffi mo, hindi ka na naglabas ng cellphone eh. Anong oras tayo umuwi kagabi? Hindi mo na maalala? Magtatanong ba ako kung alam ko? Huwag kang magalit. Nagtataka lang naman ako. Bago mag alas 8 ng gabi nakauwi na tayo. Hawak ko talaga yung cellphone ko kagabi. Hindi talaga eh. Nagtataka nga ako kung bakit hindi ka pa rin nag-online game sa cellphone mo pagka uwi natin. Naisip ko, napagod ka lang. Ganun naman pala. Bakit di mo man lang sinabi sa akin to? Hindi ko naman alam. Akala ko ayaw mo lang mag-cellphone. Asa na ngayon yung cellphone ko? Teka, tatawagan ko. Naka-silent ba yung cellphone mo? Hindi ko tanda. Teka. Nagre-ring naman. Asan kaya yun? Wala naman tumutunog dito. Baka naka-silent. Ay, teka, may sumagot. Hello? Ate Steffi? Nasa inyo pala yung cellphone ni Lander? Kanina pa kasi niya hinahanap eh. Ngayon ko lang din nakita. Nagulat ako na may nagre-ring dito sa sofa. Hindi ba niya napansin kagabi na wala siyang gamit na cellphone? Hindi ate. Pagod na kasi siya kagabi. Hindi na niya napansin na naiwan na pala niya dyan yung cellphone niya. Idadaan ko na lang mamaya sa opisina niya. Malapit lang naman ako ron. Pakisabi na lang ha. Sige ate, thank you. Bye. Safe yung cellphone mo. Nakita ni ate Steffi mo sa sofa nila. Ay, salamat. Akala ko kung naiwan na natin sa taxi kagabi. Idadaan daw niya mamaya sa opisina niyo. Opisina? Oo, malapit lang naman yung bahay ng ate Steffi mo sa office niyo, di ba? Bakit siya dadaan dun? Bakit hindi na lang dito sa bahay? Aalis ka rin naman ngayon at papasok sa opisina niyo. Mas magandang dun na lang. Tsaka umalis ka na bago ka pa maabutan ng traffic. Dali na. Bakit ako pupunta sa opisina ngayon? Lander, may work ka ngayon. Lunes ngayon. Di ba Sabado pa lang? Tsaka pupunta tayo ngayon sa bahay ng kuya mo, di ba? Makiki-birthday sa pamangkin mo? Gumaya ka na. Hindi tayo pupunta sa bahay ng kuya ko, Lander. Bakit?
Kasi tapos na yung birthday ng pamangkin ko. 2 weeks ago na. Umasim ang itsura ni Lander sa huling sinabi ko. Hindi siya sumagot. Naupo na lamang siya at humingi ng isang baso ng tubig. Agad naman akong sumunod sa kanya at maski ako ay nababahala na sa ipinapakita ni Lander. Paano niyang nakalimutan ang cellphone niya? Mas malaki pa nga ang tsansang ako ang makalimot ng cellphone sa bahay ng ate Steffi niya. Hindi nawawala ang cellphone sa palad ni Lander. Doon ako sigurado. Mahilig kasi siya sa online games at panayang check niya sa GC, sa trabaho niya at sa kanyang email. Workaholic si Lander at nakasalalay sa kanyang cellphone ang trabaho niya. Hindi niya yon mabitawan kahit minsan. Kaya nga lahat ng pangbahay niya laging may bulsa para masiguradong hindi mawawala sa tabi niya ang kanyang cellphone. Yun ang unang pagkakataon na nakalimutan niya ang cellphone niya. Nakapagtatakang mula noong nakaraang gabi hanggang kinabukasan ay hindi man lang niya naalala ang cellphone niya. Pagkabot ko sa kanya ng isang basong tubig ay agad niyang ininom yun. Inubos ng mabilisan at nang mailapag na niya sa mesa ay agad siyang lumabas ng bahay at nagmadali na para pumunta ng opisina. Nabahala ako sa kanya lalo't magulo ang isipan niya at wala siyang cellphone na magagamit para makontak ko siya. Kailangan ko siyang makumusta. Kaya naman minessage ko ang katrabaho niya para pabantayan. Hindi ko naman sinabi sa katrabaho niya ang kadahilanan. Umuo na lamang at in-update ako kaagad nang makarating na si Lander sa opisina. Mga kabarangay, kahit sino ang ilagay sa posisyon ko ay siguradong mababahala rin kayo. Hindi na nag-improve ang kalagayan ni Lander. Noong mga sumunod na araw ay ganon pa rin. Naging normal na sa kanya ang pagiging makakalimutin. Maski ako ay nadadala na ng stress dahil doon. Para ma-relax ay nagplano kaming mag-out of town. Isang linggo kaming nag-prepare para doon at nung sumapit ng mismong araw ng pag-alis namin ay biglang nakalimot muli si Lander. Papadudot. Mabuti naman at nagising ka na. Ha? Ganitong oras naman ang gising ko ah. Alam mo, maligo ka na lang. Andito na maya-maya lang yung van na maghahatid sa atin sa resort. Van? Resort? Hala ka, Lander. Naguguluhan ako. Anong meron ngayon? Lander, nag-empake lang tayo kagabi ng idadala para sa out of town natin. Hindi ka sana nagbibiro ngayon. Maligo ka na, please. Anong out of town? Pupunta tayo sa resort sa Batangas. Last week pa natin to pinag-usapan. Pinag-usapan din natin to kagabi bago tayo matulog. Nag-iimbento ka. Paanong meron tayong pinag-usapan maaga akong natulog kagabi? Sino kausap mo? Imposibleng makalimutan mo to, Lander. Wala akong makakalimutan kasi wala namang napag-usapan. Meron! Alam mo, kulang ka ata sa tulog. Magpahinga ka muna. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Ako nga dapat magtaka sa'yo eh. Hindi ko na alam ang nangyayari sa'yo. Bakit ako? Ikaw to nagdidelulo na may out of town tayo. Hala, Lander. Ayoko nakikipagtalo sa'yo. Mamaya na natin pag-usapan to kasi parating na yung van na susundo sa atin. Kaya please, maligo ka na. Hindi, kailangan nating maayos to. Naguguluhan na ako eh. Parehas lang tayo pero maniwala ka sa akin. Nasa tamang pag-iisip ako. Parang sinasabi mong ako yung wala sa tamang pag-iisip ngayon. Ganito na lang ah. I-chat mo yung boss mo o kung sino mang katrabaho mo na nakakaalam sa leave mo. Hindi ako naka-leave sa trabaho. Marami akong kailangan asikasuhing schedule ng mga import. Bawal mag-leave sa amin dahil Hell Week ngayon. Nag-leave ka, Lander! Last week mo pa inasikaso yon. I-check mong email mo. Talaga? I-check ko ngayon. Papatunayan ko sa'yo na... Naka-leave ako? Naka-leave ako. Paano nangyari to? Sabi ko naman sa'yo eh. Maligo ka na. Paano? Okay lang yun. Mamaya na lang natin pag-usapan kasi naghahabol na tayo ng oras. Dali na. Paano ako nakapag-leave nang hindi ko maalala? At paano pumayag ako na mag-out of town? Hindi kasi pwede yun. Marami akong kailangan gawin sa trabaho ngayon. Kaya imposibleng pumayag ako na magbakasyon tayo.
Napag-usapan na natin to last week. Ikaw pa nga itong nagsuggest na magbakasyon tayo kasi parang na-overwhelm ka na sa dami ng trabaho mo. Kaya napapadalas yung pagiging makakalimutin mo, di ba? Dahil stress sa trabaho. Wala akong maalalang ganyan. Huwag mo namang paguluhin lalo ang utak ko, Megan. Hindi ko pinapagulo. Nililinaw ko pa nga, di ba? Tingnan mo tong nangyayari ngayon. Kagabi lang ang saya mo habang nag-iempake tayo tapos nakalimutan mo na ngayon ang lahat? Aalis muna ako. Saan ka pupunta? Parating na yung van. Doon muna ako kina Ate Steffi. Sorry pero naguguluhan na ako sa'yo. Papadudot kinuha lang ni Lander ang cellphone at wallet niya. Saka siya nagmamadaling lumabas ng bahay. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko na siya nagawang pigilan pa. Siguro'y nabigla na lang din ako at nagalit. Sumabog na rin ako noon kahit sabihin pang sinubukan kong magpasensya. Wala akong nagawa kundi ang maupo sa sulok at hintayin dumating ang van. Sumama man o hindi si Lander ay itutuloy ko pa rin ang pagbabakasyon. Kailangan ko yon, lalo't hindi ko na alam kung paano haharapin ang mga pagbabago ni Lander. Nang dumating ang van ay dinampot ko na lamang ang bag namin ni Lander. Sumakay na ako kaagad kahit hindi ko alam kung mag-enjoy o marerelax pa ako sa bakasyon na yon, lalo't hindi ko kasama si Lander. At ang masakla pa, nagkaroon pa kami ng pagtatalo. Pero kahit na ganoon ay umaasa pa rin ako na baka kapag nakahinga at nakabalik na siya sa maayos na pag-iisip ay susunod siya sa akin sa resort. Pero hindi niya ginawa. Hindi nagparamdam si Lander sa akin kahit noong nakarating na ako sa resort. Panayang tingin ko noon sa cellphone ko at umaasa akong makakatanggap ng message sa kanya na on the way na siya sa resort pero wala akong natanggap. Hindi rin siya naka-online sa mga social media accounts niya. Gustuhin ko man siyang kumustahin pero mas nangibabaw ang tampo para sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para maging maayos ang kalagayan niya pero bakit parang ako pa itong napapasama? Sa 3 araw na nasa resort ako ay hindi nagparamdam si Lander. Katabi ko lang noon ang bag niya sa kama. Hindi rin ako lumalabas ng hotel room dahil nawala na ako ng gana. Nakakulong lamang ako at panayang check ko sa social media accounts niya. Kahit nagtatampo ay nagwo-worry pa rin ako para sa kanya, lalo na sa kalagayan niya. Hindi na ako nakatiis pa, nag-chat ako sa kanya ng sorry. Sinin niya ang mensahe ko at doon ako naiyak. At muling nahiga sa kama habang yakap ang bag niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagbalik ko ng bahay after ng out of town ko ay nadatnan ko si Lander sa kwarto. Nalaman ko na bumalik din siya ng bahay noong araw na umalis ako. Nagkulong lamang din siya sa kwarto namin tulad ng pagkulong ko sa kwarto ng hotel. Hindi na kami nagtalo at parehas kaming nagpakumbaba. Niyakap niya ako nang sumumpa ako sa kama. Natahimik kami ng ilang sandali at nang komportable na kaming muli sa isa't isa ay nag-usap na kami. Mahinahon kong pinaliwanag sa kanya ang mga napapansin ko at mga nangyayari. Nakinig naman siya kahit pansin ko sa mga mata niya ang pagkalito. Alam kong may parte pa rin sa puso niya na ayaw paniwalaan ang mga sinasabi ko. May mga pasimple kasi siyang sagot na parang ako yung hindi nagsasabi ng totoo. Pero ayoko namang patulan pa yon. Ayoko talagang nag-aaway kami dahil hindi ako sanay. Kaya naman sinabi ko na kapag hindi pa namin kayang tapusin ang usapan ay pwede naman namin yung ipagpaliban at balikan kapag kaya na. Paunti-unti ay tinulungan ko si Lander na makapag-adjust sa pagiging makakalimutin niya. Gumawa na ako ng mga listahan ng mga bagay na pwede niyang makalimutan para mabantayan ko at may abot sa kanya. Nag-screenshot na rin ako ng messages para lang may pruweba na may sinabi siya o may plano kung sakali mang makalimutan niya. Naging routine ko na ang ipaalala sa kanya bago siya matulog at bago siya umalis ng bahay para magtrabaho ang mga bagay na pwede niyang makalimutan. Minsan napapansin ko na naiinis o nababalisa na siya.
Pero sumunod pa rin naman siya. Nakatulong naman yon kahit papaano. Pero madalas pa rin siyang makalimot kahit may mga paalala na. Minsan sinubukan kong ilatag ang mga pwede pa namin gawin para manumbalik ang talas ng isipan niya. Pero nauwi lamang yon sa pagtatalo. Busy ka? May minimemorize lang. Baka makalimutan mo na agad yung minimemorize mo ah. Anong ibig mong sabihin? Joke lang yon, Lander. Sorry. Alam mo na nga ganito nangyari sa akin, nagawa mo pang mag-joke. Kaya nga sorry eh. Gusto ko lang namang pagaanin ng sitwasyon mo. Hindi na to gagaan. Paano bang hindi? Napansin mo naman sigurong improvement mo noong mga nakaraang araw, 'di ba? Ang dami mo nang naalala. Kahit nga mga lumang kasalanan ko, nabalikan mo pa. Pero marami pa rin ako nakakalimutan. Alam mo bang sinabon ako ng boss ko dahil nakalimutan kong schedule ang shipment ng products namin papuntang Taiwan? Ang laking kawalan nun sa opisina. Minsan ka lang namang magkamali sa trabaho. Pag ikaw ang umalis sa trabaho mo, ikaw ang magiging kawalan para sa kanila. Hindi mo kasi alam kung anong kalakaran sa opisina eh. Kahit gaano pa karaming magandang nagawa mo, mas matimbang pa rin ang isang pagkakamali mo. Masyado ka lang nag-iisip ng negative. Sana nga yan na lang yung makalimutan ko eh. Yung maging negative. Magiging maayos din ang lahat. Talaga? Kasi sa nakikita ko parang mas lumalala pa. Kaya nga nandito ako para tulungan ka. Naisip ko lang, paano kung ipakita mo sa akin ang schedule mo sa trabaho at ibang kailangan sa opisina nyo? Para? Para makatulong ako sa trabaho mo. Para hindi na maulit yung nangyari sa shipment nyo sa Taiwan. Maluwag naman ang schedule ko ngayon. Kaya pa kitang tulungan. Ganun na ba ako ka-inutil sa paningin mo? Na sarili kong trabaho kailangan ko pa magpatulong sa asawa ko? Uy, hindi naman ganyan ang gusto kong mangyari. Pero yun ang nararamdaman ko. Gusto ko lang makatulong. Paano kaya magiging tulong yung sinasabi mo? Magmumukha lang akong walang kwenta sa trabahong ilang taon ko nang ginagawa. Pero kailangan mo kasi ng tulong ngayon. Mula sa'yo? Mas matalino nga ako sa'yo. Alam kong nahihirapan ka na pero nakakasakit ka na ha. I'm sorry. Masyado lang ako nagpadala sa emosyon ko. Alam kong mahina ang utak ko pero sa nangyayari sa'yo ngayon, kailangan mo pa rin ako. Asawa mo ko, Lander. Yan ang paalala ko. Hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo sa pagalingan. Nandito ako para maging maayos ka ulit. Sorry pero ang hirap ipaliwanag sa'yo ang nangyayari sa akin. Kung hindi mo na kayang maipaliwanag ang nangyayari sa'yo, mas maganda siguro kung sa doktor na tayo lumapit. Siya nang magpapaliwanag sa atin ng lahat. Walang magpapadoktor! Subukan mo lang! Ikaw kayang sumubok sa kalagayan ko. Wala na ako halos natitira sa pride ko, Megan. Gusto mo pa akong humarap sa doktor dahil lang sa pagiging makakalimutin ko sa maliliit na bagay? Para hindi na lumaki yung problema, doktor lang ang makakapagsabi ng totoong nangyayari sa'yo. Hindi. Ang sakit na nga na makarinig sa'yo na parang inutil na ako. Tapos gusto mo, may doktor pa na makisali sa problema ko? Papadudot alam kong mabigat na ang emosyon ni Lander. Kahit kaunting bagay ay kinakasama na niya ng loob. Naintindihan ko naman siya dahil stress na rin siya sa mga nangyayari sa kanya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako pwedeng magpasensya sa inaakto niya. Hindi na siya rational kung mag-isip. Mas inuuna niyang madaanan ng emosyon at parang hindi na siya yung Lander na minahal ko. Aaminin kong nagbago ang tingin ko sa kanya dahil sa aming dalawa ay siya yung laging pinapairal ang isip kapag may problema. Pero bakit kung kailan kailangan na namin ang utak niya, ay saka naman emosyon niya ang unang gumagana. Masama ba akong asawa kung ganito akong mag-isip? Kahit ako tinatablan na rin ang emosyon ko. Minsan, napapalaban na ako kay Lander dahil sa katigasan niya ng ulo. Ang isang kinakatakot ko baka ito ang maging dahilan ng hiwalayan namin. Kapag napupunta na ang isip ko sa hiwalayan, agad akong titiklop at susubukang unawain muli si Lander. Mabilis lang din namang lumambot si Lander sa mga paglalambing ko. Kaya hindi na humahaba pa ang pagtatalo. Nagkakaayos na kami at nangangakong muli sa isa't isa na hindi papadaig sa mga problema.
Dahil sinikap naming magtulungang dalawa ay nag-improve na muli ang alaala ni Lander. Siguro nga dala lang talaga ng stress niya sa work at ayoko namang dumagdag pa doon. Hindi ko na rin pinagpilitan sa kanya na magpadoktor dahil yun lang ang pagsisimulan muli ng stress niya. Sa tingin ko ay malaki ang naitutulong ng pagmamahala namin sa isa't isa para umayos ang kalagayan niya. Nakakabawas naman talaga ng stress lalo na sa mga lalaki kapag napapakitaan sila ng pagmamahal at pangunawa. Kaya yun ang ibinubuhos ko kay Lander. After noon ay naging 100% na muli ang talas ng kanyang isipan. Kaya naman lumabas kami para mag-celebrate at nasakto rin na mansari pa namin, Papa Dudut. Kumusta yung in-order mong roasted chicken? Okay naman. Parang hindi ka masaya. Mas masarap pa rin kasi ang luto mo talaga. Polero. Totoo nga. Yung sayo kasi hinahaluan mo ng pagmamahal. Yung nagluto nitong order ko mukhang pagod na at ginagawa na lang para sa pera. Hayaan mo bukas ipagluluto kita ng lahat ng paborito mo. Masyado mo naman akong binibaby. Spoiled na ako sa'yo. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Hayaan mo na. Salamat sa pagpapasensya mo ha. Lalo na nitong mga nakaraan. Alam kong hindi madali para sa itong nangyayari sa akin. Ang hirap kong intindihin pero kinaya mo. Babawi ako sa'yo. Madali lang naman kayanin ang lahat, lalo na kapag naalala ko lahat ng ginawa mo para sa akin noon. Nakabawi ka na, huwag ka nang mag-alala. Sana magtuloy-tuloy ng maayos ang kalagayan ko. Ayoko nang maapektuhan ka. Huwag mo kong isipin, kaya ko to. Ang importante ngayon, nakarecover ka na. Kaya dapat lang talaga na mag-celebrate tayo ngayon. Tama. Cheers para sa… Para saan? Ano? Kala ko sa kama mo lang ako binibitin eh. Charot! Cheers para sa… Cheers para sa haba ng panahon na pinagsamahan natin. Nasaan ako? Din, nasa puso ko. Paano ko napunta rito? Bakit ako nakasuot ng ganito? Nakapangbahay lang ako kanina. Sino nagpalit ng damit ko? Sino nagsuot ng sapatos ko? Lander, hinga. Please, huminahon ka. Bakit andito tayo? Paano mo ako nadala rito? Mansali natin ngayon. Hindi. Birthday ngayon ni Ate Steffi. Dapat andun tayo sa bahay nila. Magpapatulong siya na magluto ng kalderete. Sinabihan niya ako kagabi. Lander, makinig ka. Tapos ng birthday ng Ate Steffi mo, last month pa yun eh. Paanong last month? Kausap ko lang siya kagabi. Excited nga siya na tutulong tayo sa pagluluto. Tapos sabi mo pa nga sa kanya na ikaw na yung bahala sa cake. Oo, sinabi ko yon. Nagustuhan na Ate Steffi mo yung ube cake na binili ko. Tapos natuwa yung mga bisita sa niluto niyong kaldereta. Pero last month pa talaga yun, Lander. Hindi! May pictures tayo sa Facebook. Gusto mo makita? Hindi! Ang gulo mo! Ginugulo mo ako! Hindi kita ginugulo. Sinasabi ko lang ang totoo. Tinutulungan kitang makaalala. Naaalala ko naman lahat! Bakit hindi mo maalalang tapos ng birthday ng Ate Steffi mo at ang selebrasyon ng mansari natin ngayon? Kasi kagabi lang kami nakapag-usap ni Ate Steffi para sa handa niyang kaldereta. Last month pa yon, Lander. Ubus na yung kaldereta. Nakasuot ka pa noon ng dilaw na terno, di ba? Yung kakabili mo lang sa online shop? Naalala ko pa kasi hindi mo na nilabhan. Sinuot mo na agad. Tapos pinarisan mo ng mapulang lipstick kasi sabi mo bagay yung dilaw sa pula. Lander, last month pa yan eh. Tsaka may naalala ko. Hindi ba? Ano? Lander, ano? Sino ka? Lander. Sino ka? At doon na nga ako hindi nakapagsalita, Papa Dudut. Parang sobra naman na. Ayos lang na makalimutan niya ang susi, wallet, cellphone at maski na ang anniversary namin pero ang makalimutan kung sino ako. Bakit at papaano. Pinigilan kong huwag maiyak habang nakatitig lamang ako sa kanya at nananalangin na sana ay nagbibiro lamang siya. At kung sakali mang hindi ay sana'y mabilis lamang mawala ang pagkalimot niyang yon at maalala niya akong muli. Hindi niya
niya ako pwedeng makalimutan pero sa pagkakataong yon ay wala akong makita sa mga mata niya kundi ang pagtataka. Parang lahat ng memorya ko sa kanya ay nawawala. Hindi na mapakalipas si Lander sa mga nangyayari sa kanya at nagwala siya. Sinubukan siyang pigilan ng mga waiter at guard at hindi na ako nakisali dahil nangihina na ako. Nang mapakalma nila si Lander ay saka ako nagpasyang akayin siya palabas ng restaurant. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na kumalma lamang siya at magtiwala. Wala naman na siyang ibang choice noon kundi ang maniwala. Pumara ako ng taxi at nagpahatid kami sa ospital. Nalaman namin na may early onset dementia si Lander. Parang gumuho ang mundo ko. Bata pa kung tutuusin si Lander para tamaan nito. Pero ayon sa mga doktor ay hindi ligtas si Lander dito dahil nagsisimula ito sa edad na 25. Maliit lang daw ang porsyento na mga kaedad ni Lander ang tinatamaan ng sakit na ito. Doon ako mas nagalit dahil nasaktuhan pa ang asawa ko ang tinamaan ng walang patawad na sakit na ito. Nagtanong ako kung meron pang pwedeng gawing paraan para ma-revise or ma-reverse ang sakit ng asawa ko. Pero umiling lamang ang doktor at sinabing wala pang lunas para sa karamdaman na yon. Doon na tuluyang bumagsak ang mundo ko. Nakatingin lamang ako kay Lander habang payapang natutulog sa kama ng ospital na pinuntahan namin. Kinailangan siyang pakalmahin at patulugin dahil masyado na siyang nagpapanik sa kalagayan niya. Sa ngayon ay lumala na ang kalagayan ni Lander. Mas maraming beses na hindi niya ako naaalala at tanging ang Ate Steffi lamang niya ang naaalala niya. Kaya naman minabuti namin na doon na lamang siya sa bahay ng Ate Steffi niya tumira para hindi na makadagdag ng stress para sa kanya. Dumadalaw na lamang ako kapag maayos at medyo nakakaalala siya. Sa isang iglap, binura ng demensya ang samahan naming matagal naming pinaghirapan. Binura nito ang lahat ng alaala na maayos naming inimbak. Panayang dasal ko para sa isang himala. Pero maski ang himala ay parang trinaydor na rin po ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang pwedeng gawin ngayon. Napakasakit makisama sa isang taong habang buhay mong kakilala pero sa paningin niya ngayon, isa ka lang malabong alaala. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat po sa Barangay LS sa pakikinig sa mga kwento na mga katulad kong may pinagdadaanan at kailangan lang ng makakaintindi at mga taong hindi huhusga. Muli maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Megan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.